My dear Maymay, hello there. I hope that you are fine each day. 3 months later, I will be going to Macau. Your mommy will bring you to Macau, so I hope that I could meet you very soon. Maraming beses na When you come itong here, ginawa ni Maymay. you must go to senior Paulit-ulit na hospital very binabasa soon, and I will ang teach you bawat salitang to miss isinulat you. ng kanyang amang nasa Korea. I am dreaming about you every night. Paalalang hindi siya nananaginip at may ama talagang nasasabik na makita siya. Please write back to me soon, okay? Will I meet you? Until I meet you. Carry me. With my love. Tinanong ko po kung ano yung mga pangalan. Tas yung Kopino pangalan si po ng Maymay, anak niya. ibig sabihin Korean-Filipino. 17 years old, first year sa kursong Civil Engineering sa kolehiyo. 6 na taon na ang nakararaan, kailangan bumalik ng kanyang amang si Kim Won-sik sa Korea matapos ma-stroke habang nasa Pilipinas. Noong panahon na yon, 11 years old lang si Maymay na aminadong isang daddy's girl. Kwento mo sa amin, ano naalala mo kay Daddy? Ano po, pag may gusto po ako, yung binibilhan po niya ako, parang ayaw po niya yung hindi po ako mabibigyan ng parang atensyon niya, ganun po. Mabait po siya, malambing din po minsan. May nakita ko yung mga picture, no? Yung parang nakadress ka, no? Maayos yung... Ano yung party ba yon? Graduation po sa school nung bata po ako. Ayun. Ano yon yung mga events na gano'n pinupuntahan Ay, talaga opo. ni Daddy mo? Hindi po pwedeng hindi po siya pumunta kasi parang feeling po ata niya magtatampo po ako. Ganun po. Pangasinan? Opo. Pero lawak po kami. Ngayon, nangungupahan si Maymay kasama ang kanyang lola sa isang apartment sa Urdaneta, Pangasinan. Nagtatrabaho naman bilang cleaner sa Middle East ang kanyang ina. Sa mahigit 20 sulat at ilang pag-uusap sa telepono, nalaman niyang lumala na ang karamdaman ng kanyang ama at nakakonfine na sa isang health facility. Anong pinag-aalala mo sa tatay mo? Ngayong Yung- nasa Korea siya, mag-isa siya. Yung health po niya, baka, kasi po na mild stroke po siya dito, baka maulit po doon. So, anong balak mo ngayon? Sana makapunta po ako doon para kahit paano po makita ko po siya. Tsaka makasama ko na rin po siya kasi matanda na po siya, hindi ko po alam yung mga susunod na mangyayari po. Kasi matagal na po kaming hindi nagkikita. Pagkausap ko po siya parang naiiyak din po siya, ganon. Si Marisa, tiyahin ni Maymay, regular na nakakatanggap ng allowance mula kay Mr. Kim noong nasa kolehiyo pa. Ngayon, isa na siyang guro. Naging mabait kasi si Mr. Kim sa amin, ma'am. Hindi siguro ako naging ganito ngayon. Hindi kami professional. 3, bali sumunod pa sa akin, ma'am, 3. 2 pulis, nasa Manila sila. And then, isang education din. Graduate kami lahat because of the tulong ni Mr. Kim. Kasi tinuring na po namin siyang pamilya, ma'am. Kapamilya na po talaga. Kaya hinanap ng ina ni Maymay sa internet ang Kopino Center matapos mapanood ang dokumentaryong Apa Sarangheyo ng Eyewitness. Sa Kopino Center, buong pusong tinanggap si Maymay ng mga batang tulad niya ay Kopino rin. At agad na sinimulan ang proseso para sa muli nilang pagkikita ng kanyang ama.
Cupino Center sa Quezon City, nakita ni Maymay na hindi siya nag-iisa. Nasa mukha ng bawat isa ang kapiraso ng Korea. Sa shelter na pinapatakbo ng mga ina ng mga batang Cupino, at home agad si Maymay. Nag-aaral ang mga batang ito sa tulong ng Cupino Children Association na itinatag ng Koreanong si Cedric Son at kanyang Pilipinang misis na si Normie Son. Tumutulong din sila sa mga batang gaya ni Maymay na gustong makita ang kanilang Koreanong ama. 여보세요? 예, 거기 그 김원식님 계시나요? 예. 여기가 안젤리카라는 그 필리핀에 있는 딸이 지금 아빠하고 좀 통화 좀 하고 싶어 하거든요. 안젤리카요. 김원식 씨요. 예, 직통번호가 어떻게 되죠? Habang inaalam ang kinaroroonan ng ama ni Maymay, sinimula na ring ayusin ang Korean visa ng dalaga. Lahat ito may pahintulot ng ina ni Maymay na nakausap namin mula sa Dubai. Ang gusto kong magkasama sila kasi kumbaga 72 na yung dad, like, parang ilang years na lang. At saka gusto kong madama pa rin nila yung kahit sa matagal na panahon na hindi sila nagkasama, yung magkaroon sila ng bonding na kahit ilang days lang, yung moment na yun is napakahalaga sa akin. Sa Cupino Center, nakilala ko ang 14 anyos na si Lori, na gaya ni Maymay ay posibleng makadalaw din sa kanyang ama sa Korea. I talked to her husband, and then he wants to be the donor. So, parang gusto Yeah. niya, nung husband, makita siya ulit. Yeah. Baka may feelings pa sa'yo. Different language. Sila magkakaintindihan. Lagi kasi kami nag-aaway sa rin. Kung may away, tawagin mo ako. Ang naunang pagsasama ni na Lorna at kanyang mister, tumagal lang ng 7 buwan dahil sa madalas na pag-aaway. Kaya sabik man sa ama si Lori, tila may pag-aalinlangan siya. So when she goes there, we're going to leave her behind? Yeah. Is that a Oh, joke? 이거는 이제, Is that for real? Yeah. Serious? Yeah. Serious daw, Lori? Okay ba sa'yo yun? Titignan ko muna kung mabait siya. Eh? Malay mo, hindi siya mabait po. 마바했어. 다 미안해. She has no father figure, so that's why. You are the father to her, right? Ano, Lori? Di ba parang daddy rin si Mr. Son, no? Eh kung kasing bait ni Mr. Son, yung daddy mo. Mag-istay ako. Mag-i-stay daw siya. Tatay ang turing ni Lori kay Mr. Son. Paano naman, isang beses pa lang niyang nakita ang tunay na tatay niya. 8 taon na ang nakararaan. Parang naramdaman ko po na kahit hindi kami nagkita ng matagal, parang iniisip niya pa rin po ako. Tapos alam niya pa rin po na may anak siya dito sa Pilipinas at mahal niya pa rin po ako. Excited din. Makalipas ang ilang araw, nabigyan ng visa si Maymay. Pero si Lori, hindi makakasama sa Korea. Yun, Lori, ako na yung magsasabi. Kasi,
dapat aalis tayo ngayon, kaya lang nagkaroon ng problema. Kaya hindi ka sa amin makakasama today. Apparently, si father mo parang at this point, he's not ready at this point. Ang pakiramdamin namin, Lori Jane, noong una okay si daddy niya, excited kayo makita. Pero parang hindi confident yung pamilya, yung mga kapatid, dahil hindi nakakapagtrabaho si Papa. Nag-worry sila paano ka masusuportahan sa pag-aaral mo. Tapos, iba na yung sinabi ng mga kapatid. 8 taong naghintay si Lori, pero hindi pa pala ito sapat. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tahanan lang namin siya. Sinubukang pigilan ng sakit. Hanggang makatakas ang ikinulong ng mga luha. I'm your daddy. Ayan o. 어. Kasundarin doon. Malungkot na nagpaalam sa isa't isa sina Lori at Maymay. Dahil sa ngayon, isa lang sa kanila ang makakabiyahe sa Korea. Dumating na nga ang araw na pinakaaasam ni Maymay. Maging ako'y nananabik sa muling pagkukrus ng landas ng dalawang nilalang na hindi sumuko sa kanilang paghihintay. Walang record ang gobyerno kung ilan ang mga batang ipinanganak sa Pilipinas na Koreano ang tatay. Ang Kupino Children Association may ugnayan sa 1,000 Kupino sa pamamagitan ng Facebook at telepono. Pihado raw na higit na marami pa ang tunay na bilang ng mga Kupino. Ang masaklap, may mga batang naiiwan sa oras na bumalik na ang kanilang mga ama sa Korea. If I be the father figure, it's okay. I'm okay. I am happy also. But mostly, they want to see the real father. It's the instinct. All the children, they want to see the father, not money. I'm also Korean. Parang I feel may utang to our children. Yeah. And also may utang ako sa Pilipinas. Yeah. Parang my feeling. So that's why I want to bayad kahit konti. Kaya mapalad si Maymay na makarating sa bansa ng kanyang ama. Isang umaga, sinundo na ni Mr. Son ang tatay ni Maymay na si Kim Won-sik mula sa isang health facility sa labas ng syudad. Si Maymay naghihintay naman sa isang coffee shop sa Seoul. Makalipas ang ilang oras,
Ito ang kauna-unahang sulyap ni Maymay sa kanyang ama makalipas ang 6 na taon. Kaya ngayon lang niya nakitang naka-wheelchair na ang daddy niya. Are you okay? No, okay. Really calm. I love you. I love you, Daddy. Sa wakas, nasabi na ni Maymay ang mga katagang ito na dati laman lang ng kanyang panaginip. Oh, Brian. But me was to bring you home in Philippines. This way I came here. Are you sick? Are you sick? I'm okay. Hey. It's okay. Don't cry. Naka-wheelchair man at naka-confine sa isang health facility ng ilang taon, halatang nagpapakatatag si Mr. Kim para sa kanyang anak. Don't cry. You will stay here, don't worry. I don't want to stay here. I want to be with you. Of course I want to be with you. You're my daughter. Don't worry. Take your citizenship here in Korea. So you will be here, don't worry. Okay? You're my daughter. I love you, Mommy loves you. Nakaaantig ng puso na makalipas ang mahabang panahon, si Maymay pa rin ang daddy's little girl. Do you remember this? Do you remember this? Me, you, me, Mommy. This is me. I graduated high school. Who is this? And that's me. Me, Mommy, you. You were still very fat there. Your favorite food in Philippines before? The polvoron. Polvoron, your favorite before? You, do you remember? Doon namin napansin na pumapalya na ang memorya ni Mr. Kim. Are you taking medicines? What medicines? It's okay. Kumupas man ang alaala ni Mr. Kim, sana'y hindi makalimot ang kanyang puso. What do you want to tell your daughter? I love her so much. She's my daughter. Dala namin ang ilang mensahe mula sa pamilya ni Maymay para kay Mr. Kim. Punong-puno ng pag-aalala para sa dayuhang malaki raw ang naitulong sa kanilang pamilya. Oh, Mr. Kim, how are you now? I would like to thank you for all the things you have done to me. Not only to me, but of course to my family. Thank you so much and hope to see you again. God bless. Bago pa man magkasakit si Mr. Kim at mapilitang bumalik sa Korea, naghiwalay na sila ng ina ni Maymay. Pero naroon pa rin daw ang pagmamahal sa dating kinakasama, lalo't tinalikuran na umano ito ng kanyang unang pamilya sa Korea. Though we've been parted in almost 7 years, the love is still there.
I really, really want to take good care of you. I know God's hand is a very, very long hand, and He will make a way to take you back to us. I love you. Always. Kinabukasan, sinamahan namin sina Maymay at kanyang daddy sa City Hall. Dito, irerehistro si Maymay bilang anak ni Mr. Kim. Ito na nga kaya ang katuparan ng pangarap ng mag-ama na mabuo muli ang kanilang pamilya. Makalipas ang 6 na taon ng pagkakawalay, nagkayakap muli ang mag-ama. I love you. Are you happy that you saw Maymay? Yeah, of course. I'm very happy with her. It's something like a dream. Like a dream, yes. Ang nangyayari ngayon, nire-rehistro si Maymay para maging bahagi siya ng pamilya ni Mr. Kim. Hindi simple yung proseso dahil kailangan mag-present ng mga documents ni Maymay at saka ang pinakamahalaga dyan, yung kilalanin talaga mismo nung ama yung kanyang anak. So, ang ginagawa nila ngayon, kailangan iharap mismo si Mr. Kim dito sa City Hall. Kapag nailista na si Maymay bilang isa sa mga anak ni Mr. Kim, pwede nang ayusin ang Korean citizenship niya. Pero ayon sa Kupino Children Association, gagastos ang isang Kupino ng hindi bababa sa 100,000 pesos para makapunta sa Korea at mamalagi doon ng ilang araw habang inaayos ang mga papeles niya. Sabi ni Mr. Son, ito ang dahilan kaya mahalaga sa kanila ang donasyon ng mga taong nagmamalasakit sa mga Kupinong naiwan sa Pilipinas ng kanilang mga ama. Already he registered family register. So, maililista na yung pangalan niya bilang bahagi ng pamilya Yeah. ni Mr. Kim. Yeah. Gano'n ka-importante sa'yo na makuha mo yung pagiging citizen ng Korea? Kasi ano po, ako po siya, tapos para maano po, siyempre Korean din po ako. Tsaka matagal din po namin yung ito po. Si Raul Hernandez, ambassador ng Pilipinas sa South Korea, naniniwalang may magagawa naman ang mga Kupinong naiwan ng kanilang mga ama. Yun nga lang, hindi madali ang kanilang pagdaraanan. Ang importante talaga na the woman, the Filipina, make sure that suportahan siya ng biological father to register the child. And hindi lang sa Pilipinas, and maybe dito sa Korean government through the Korean embassy in the Philippines. May paalala din si Ambassador Hernandez sa mga Pinoy. Dapat kolektahin nila yung lahat ng mga information tungkol sa biological father ng kanilang mga anak. Complete name, yung passport, mga IDs. And with this information, what they can do is go to the Korean embassy to ask for assistance. And at the same time, they could also send us an information and we will try to do our part. Buti na lang, si Maymay at kanyang ina, hindi kailangang mamalimos ng atensyon mula kay Mr. Kim. I still love her very much, and as soon as possible, I want to bring her to Korea
and we will be a family. She is my life, and she is my only one dream in my life. Ang mga sumunod na araw, ginugol ni Maymay kasama ang kanyang ama. Gusto sana ng pamilya ni Maymay na dalhin sa Pilipinas si Mr. Kim para maalagaan, pero tumanggi ito. Kung sa Korea naman, wala silang kakayanang mamuhay bilang isang pamilya, lalo't hindi naman kalakihan ang pensyon ni Mr. Kim. Uuwi po muna, doon po ako mag-aaral. Baka po pag-iisipan ko po yung sinabi po ni Daddy na mag-teacher ako. Meanwhile, may iwan si Daddy dito. Paano mo siya, babalik-balikan mo ba siya? Anong plano mo pag uwi mo sa Pilipinas? Ano po, mag-iipon po ako ng pera doon. Tapos pag nakaipon-ipon na po ako, baka po bibili rin po ako ulit ng pang-ticket po, pang pamasahe para dadalaw-dalawin ko po ulit siya dito. Napansin kong tila ibang Maymay na ang uuwi sa Pilipinas. Mas matibay, mas buo. Kopino di lang sa itsura pero pati sa puso. Dahil bitbit niya ang munting piraso ng Korea sa kanyang pagbalik. Magandang gabi, ako po si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.